O Diyos, dinggin niyo ang aking dalangin. Ang paghingi ko ng tulong ay bigyan niyo ng pansin. Pakinggan niyo ako at sagutin, naguguluhan ako sa aking mga suliranin. Nag-aalala na ako sa pananakot at pang-aapi ng aking mga kaaway. Dahil galit na galit sila, ginugulo nila ako at pinagbabantaan. Kumakabog ang dibdib ko sa takot na ako'y mamatay. Nanginginig na ako sa sobrang takot at nasabi ko ito, kung may pakpak lang ako tulad ng kalapati, lilipad ako at maghahanap ng mapagpapahingahan. Lilipad ako ng malayo at doon mananahan sa ilang. Maghahanap agad ako ng mapagtataguan para makaiwas sa galit ng aking mga kaaway na tulad ng malakas na hangin o bagyo. Panginoon, lituhin niyo ang aking mga kaaway at guluhin niyo ang kanilang mga pag-uusap. Dahil nakita ko ang karahasan at kaguluhan sa lungsod. Araw-gabi itong nangyayari. Ang lungsod ay puno ng kasamaan at kaguluhan. Laganap ang kasamaan at walang tigil ang pang-aapi at pandaraya sa mga lansangan. Matitiis ko kung ang kaaway ko ang kumukutya sa akin. Kung ang isang taong galit sa akin ang magmamalaki sa akin, maiiwasan ko siya. Ngunit mismong kagaya ko, kasama ko at kaibigan ko ang sa akin ay nangiinsulto. Dati, malapit kami sa isa't isa at magkasama pa kaming pumupunta sa templo ng Diyos. Sana'y mamatay na lang bigla ang aking mga kaaway. Sana'y malibing silang buhay sa lugar ng mga patay. Sapagkat ang kasamaan ay nasa puso nila at sa kanilang mga tahanan. Ngunit ako ay humihingi ng tulong sa Panginoong Diyos at inililigtas niya ako. Umaga, tanghali at gabi, dumadaing ako at nagbubuntong hininga sa Kanya at ako'y pinapakinggan niya. Ililigtas niya ako at iingatan sa aking pakikipaglaban kahit napakarami ng aking mga kalaban. Pakikinggan ako ng Diyos na naghahari magpakailanman at ibabagsak niya ang aking mga kaaway. Dahil ang aking mga kaaway ay hindi nagbabago at walang takot sa Diyos. Kinalaban ng dati kong kaibigan ang kanyang mga kaibigan at hindi niya tinupad ang kanyang mga pangako. Malumanay at mahusay nga siyang magsalita, ngunit puno naman ng poot ang kanyang puso at ang kanyang pananalita ay nakakasugat tulad ng matalim na espada. Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan Kanya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. Ngunit itatapon niya ang mga mamamatay tao at ang mga mandaraya sa napakalalim na hukay bago mga lahati ang kanilang buhay. Ngunit ako'y magtitiwala sa Kanya.